Ako ang kaisa-isang healer na may kapangyarihan sa gitna ng apocalypse. Pero ang una kong ginawa pagkamatay ko ay hindi ang iligtas ang sangkatauhan, kundi ang magpataw ng pinakamalupit na sumpa sa mundong ito. Bago ako mamatay, ginamit ko ang huling hibla ng aking kapangyarihan para paghilumin ang sugat sa puso ng pinakamahusay na kapitan ng base. Pagkatapos noon, doon na rin nagtapos ang buhay ko. At pagkatapos, naramdaman kong biglang gamaan ang aking katawan. Ninulat ko ang aking mga mata at nakita ang katawan kong nakahiga sa kama. Ngayon, isa na akong kaluluwang lumulutang sa hangin. Tumingin ako sa labas. Nakatayo sa labas ng pinto ang pinakamataas na commander ng base. Si Colonel Zhao Wuzhuang. Pinatay niya ang upos ng kanyang sigarilyo. Tumingin siya sa katabi niyang siyentista, si Lin Bo. Ang healing resource na ito na hindi natin makontrol. Sa wakas ay naging isa ng bangkay na kontrolado na natin. Itinaas ni Scientist Lin Bo ang kanyang salamin. Mayroong matinding pananabik sa kanyang mga mata. Napakalaki ng halaga ng kanyang bangkay. Baka makuha natin ang sikreto ng kanyang kapangyarihan. Ang marinig ko iyon, napangisi ako ng mapanlait. Ang hindi nila alam, ang huling nasa isip ko ay hindi ang iligtas ang sangkatauhan, kundi ang pinakamalupit na sumpa para sa mundong ito. Pagkamatay ko, lahat ng mga taong pinagaling ko, ang kanilang mga sugat ay muling magbubukas ng may 100 beses na tindi ng sakit. Hanggang sa tuluyan silang lamunin ito. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng operating room. Pumasok ang commander ng base na si Zhao Wuzhuang at ang punong siyentistang si Lin Bo. Tiningnan ni Zhao Wuzhuang ang naging tuwid na linya sa heart monitor. Ni hindi man lang kumunat ang kanyang noo. Kumpirmadong patay na. Tinanggal ng head surgeon ang kanyang maskara, tagaktak ang pawis. Colonel, ginawa na po namin ang lahat. Si Ginoong Mazoyang po ay wala ng anumang senyales ng buhay. Umango si Zhao Wuzhuang, at ibinaling ang tingin kay Lining na kaliligtas ko lang mula sa bingit ng kamatayan. Sa wakas, nagkaroon ng bahagyang init ang kanyang malamig na mukha. Kumusta ang kalagayan ni Lining? Napaka-stable po. Ang kapangyarihan ni Ginoong Mazoyang ang perpektong naghilom sa kanyang puso. Kailangan na lang po niya ng ilang araw na pahinga. Siya na ang magiging pinakamalakas na healer sa base natin. Nasiyahan si Zhao Wuzhuang. Mabuti. Ang burol ni Fan Zoyang ay idaraos ng may parangal para sa isang bayani. At saka, ipahayag sa lahat, si kasamang Fan Zoyang ay magiting na nagbuwis ng buhay para iligtas ang isang bayani. Habang buhay na aalalahanan ng base ang kanyang mga nagawa, napakagarbo ng kanyang mga sinabi. Tila ba talagang nagluluksa siya para sa akin? Pero malinaw na malinaw kong nakita. Gatang ngiti sa gilid ng kanyang labi na tila nakahinga siya ng maluwag nang siya'y tumalikod. Nakita ko na ang kumikinang sa mga mata ni Dr. Lin ay hindi kalungkutan, kundi ang sa isang siyentista na nakakita ng isang pambihirang eksperimento. Ang kasakiman at matinding pananabik para sa isang spesimen. Tinulak ni Dr. Lin ang kanyang salamin. Ang bangkay ni Fan Zoyang ay may napakalaking halaga para sa pananaliksik. Ikinaway ni Zhao Wuzhuang ang kanyang kamay. Ipinauubaya ko na sa iyo. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Pag-aralan mo kaagad ang prinsipyo ng kanyang kakaibang kakayahan. Isang strategic resource na may sariling pag-iisip ay masyadong hindi matatag. Ngayon, sa wakas ay naging kontrolado na siya. Kaya pala sa kanilang mga mata. Isa lang pala akong strategic resource. Ngayong patay na ako. Masikinatuwa pa nila. Dahil ang isang bangkay ay hindi lalaban. Ang kaluluwa ko ay marahas na ng inig sa galit. Sa loob ng 3 taon, ikinulong nila ako sa base na ito na pinangalan ng Bukang Liwayway. Para akong isang makinang panggamot na hindi napapagod. Araw man o gabi, basta't mayroong masugatan, kailangan kong magpakita agad sa operating table. Mula sa mga sundalong nadaplisan ng bala, hanggang sa mga clerk na natapilok habang nagsasanay. Pati na ang alaga ng asawa ng commander. Isang alagang pusa na nabilaukan ng tinik ng isda. Lahat sila ay nangailangan ng paggamit ko ng aking mahalagang kapangyarihan. Winoldes nila ako na parang isang pampublikong ari-arian. Habang pinupuri nila ako bilang ilaw ng pag-asa, binabantayan nila ako gamit ang pinakamahigpit na paraan. Mahigpit akong ikinulong sa pinakailalim na bahagi ng Research Institute. Hindi mabilang na beses akong humiling ng pahinga sa mga nakatataas. Ang natatanggap kong sagot ay palaging ang malamig na 4 na salita. Para sa kapakanan ng lahat, akala ko noon, ang lahat ng sakripisyo ko ay masusuklian ng tunay na pagtingin. Pero hanggang sa sandali ng aking kamatayan, saka ko lang nakita ang totoong pagkatao sa likod ng kanilang mga peking maskara. Mabuti na rin, habang pinapanood ko ang kanilang pagkukunwari, ang natitirang kabutihan sa puso ko para sa sangkatauhan, ay tuluyan na rin naglahon na parang abo. Ang aking libing ay naging napakadakila. Si Zhao Wuzhuang mismo ang nagbigay ng eulogy para sa akin. Nagpakawala siya ng ilang luha ng buwaya. Si kasamang Fan Zoyang ay isang bayani ng ating base. Siya ang liwanag sa madilim na mundong ito. Ginamit niya ang kanyang batang buhay para makamtan natin ang kapayapaan. Sa ibaba ng entablado ay ang napakaraming tao. Lahat ng nakaligtas sa base ay dumating. Bawat isa sa kanila ay may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Mukha silang labis na nagdadalamhati, na parabang nawalan sila ng isang tunay na kamag-anak. Ngunit ang kaluluwa ko ay lumulutang sa itaas nila. Malinaw kong naririnig ang tunay na iniisip ng kanilang mga puso. Sa wakas, patay na rin. Kapag nasugatan tayo sa susunod, ibig sabihin ba wala ng lunas? Sayang naman ang isang taong malaki ang pakinabang. Hinaan mo ang boses mo. Pero sa totoo lang, noong nabubuhay pa siya, ang team natin, walang takot sumabak sa anumang misyon. Kasi alam nating nandyan siya para saluhin tayo. Ngayong patay na siya, kailangan na nating maghinay-hinay simula ngayon. Sunod-sunod na mga mukha ng tuwa sa aking kapahamakan ang nakikita ko. Nakita ko ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na dating dinakip ng mga zombie ang anak. Lumuhad siya sa harap ko at nagmakaawang iligtas ko ang kanyang anak. Ayun, heto siya at nakikipagchismisan sa mga tao sa paligid niya. Ayan, mabuti naman. Nabawasan ng isang parang Diyos na sinasamba yung mga taga-Research Institute. Baka naman pwede na silang magbigay ng mas maraming gamit sa ating mga sibilyan.
Nakita ko ang isang batang sundalo na Jin-Aisung ko mula sa pagiging comatose dahil sa malubhang pinsala. Niyakap niya ang hita ko at tinawag akong tagapagligtas niya. Ngayon, nagkikindaten sila ng kanyang kasama. Sa wakas, namatay na rin siya. Ngayon, hindi ko na kailangang magpalakas sa kanya sa tuwing makikita ko siya. Nakita ko ang babaeng clerk na kinilala bilang pinakamagandang babae sa base. Dati, dahil lang sa isang taghiyawat sa mukha niya, umiiyak siyang nagmamakaawa na gamitin ko ang aking kapangyarihan para tulungan siya. Ngayon, nakaharap siya sa salamin. Masayang hinihimas ang kanyang makinis na mukha. Buti na lang at magaling na ang balat ko. Napakaswerte ko talaga. Ganito pala kapangit ang puso ng mga tao. Habang walang konsensyang tinatamasa nila, ang kapayapaang ipinalit ko sa aking buhay. Ginagawa naman nila akong katatawanan. Sa gitna ng mga tao, iisang tao lang ang may tunay na kalungkutan. Iyon ay ang gwardyang nakabantay sa akin. Si Zhang Che, isang binatilyong kara rating lang sa edad na 18. Sa tuwing dinadalhan niya ako ng pagkain, palihim niya akong binibigyan ng isang candy. Siya ang, sa loob ng malamig na bakal na kulungang ito. Ang kaisa-isang taong nagparamdam sa akin ng kabutihan. Ngayong sandali, nakatayo siya sa isang sulok ng mga tao, nakayuko. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Tahimik na tumutulo ang kanyang mga luha sa lupa. Dahan-daang lumutang ang kaluluwa ko sa tabi niya. Gusto kong kapikin ang balikat niya. Pero walang nangyari kundi tumagos lang ako sa kanyang katawan. Katawad, Zhang Che, maaaring madamay ka sa sumpa ko. Dahil natatandaan ko, minsan, para protektahan ako, nakal mo ka sa braso ng isang nagwalang experimental subject. Ako rin ang nagpagaling ng sugat na iyon. Matapos ang libing, bumalik si Zhao Wuzhuang at ang ilang matataas na opisyal sa conference room. Agad na naglahong parang bula ang kalungkutan sa kanilang mga mukha. Pagod na pinisil ni Zhao Wuzhuang ang pagitan ng kanyang mga kilay. Sa wakas, natapos na rin ang palabas. Mag-anunsyo kayo. Simula ngayon, babaguhin ang antas ng mga kagamitang medikal. Lahat ng karaniwang gamot sa sugat ay dapat mahigpit na kontrolin. Unahin ang pagbibigay sa mga sundalo. Dr. Lin, kamusta na ang pag-aaral mo? Sa bangkay ni Feng Xiaoyang, may bago bang nadiskubre? Tuwang-tuwang binuksan ni Dr. Lin ang isang tablet. Puno ito ng napakaraming data. At isang anatomical diagram ng aking katawan. Isang malaking diskubre, Colonel. Ang kakaibang kakayahan ni Feng Xiaoyang ay tila nagmumula sa isang espesyal na enerhiya sa loob ng kanyang mga selula. Ang enerhiyang ito ay nagbabago kasabay ng kanyang vital signs. Pagkatapos niyang mamatay, ang enerhiyang ito ay mabilis na nawawala. Kailangan nating magmadali. Hinihiling kong gamitin ang lahat ng high-precision instruments ng base upang magsagawa ng isang buong pagsusuri sa kanyang bangkay. Umango si Zhao Wuzhuang nang walang pag-aalinlangan. Alista mo lang kung anong kailangan mo. Isa lang ang hinihiling ko. Kopyahin ang kanyang kakayahang magpagaling sa lalong madaling panahon. Kahit na isang mas mahinang bersyon lang. Masigla nilang pinag-usapan ang halaga ng aking bangkay para sa pananaliksik. Wala nang sino man ang bumanggit pa sa pangalang Feng Xiaoyang. Naging isa na lang akong tumpok ng materyales na maaaring pagpira-pirasuhin at pag-aralan. Malamig kong pinanood ang lahat ng ito. Walang anumang emosyon sa aking puso. Ayos lang. Ang totoong palabas ay ngayon palang magsisimula. Sa pagdating ng gabi, ang sumpa ay nagsimula na ring umepekto kasabay ng unang sinag ng maputlang liwanag ng buwan. Ang unang nagpakita ng kakaibang sintomas ay ang magaling na kapitan na binuhay ko bago ako mamatay. Si Li Neng. Nakahiga siya sa pinakamagarang pribadong silid sa ospital. Tinatamasa ang Trato para sa isang bayani. Pinalilibutan siya ng ilang magagandang nurse. Kinakamusta ang kanyang kalagayan. Captain Lee, kumusta po ang pakiramdam ninyo? Masiglang masigla si Li Neng. Kahit na medyo mapatla pa ang kanyang mukha, pero punong-puno siya ng enerhiya. Tinapak niya ang kanyang dibdib na walang galos at humalakhak ng malakas. Ayos na ayos. Pakiramdam ko kaya kung pumatay ng baka sa isang suntok lang. Talagang hindi biro ang kapangyarihan ng batang si Feng Xiaoyang. Kahit natagos na ang puso, kaya ka pa ring iligtas. Sayang, hindi pa siya tapos magsalita. Biglang nanigas ang kanyang ekspresyon. Bigla siyang napasinghap at hinawakan ang kanyang dibdib. Anong nangyayari? Bakit parang medyo makati? Kinakabahang ay nalalayan siya ng nurse. Hindi po ba komportable ang sugat ninyo? Titingnan ko po, iminasiwas ni Lineng ang kanyang kamay na parang walang anuman. Huwag na, siguro naghihilom lang ang sugat. Pero lalong tumitindi ang pangangati. Para bang may 10,000 langgam nang umangatngat sa kanyang laman at dugo. Hindi niya napigil ang mapasigaw sa sakit. Nabumasag sa katahimikan ng silid. Gulat na tumingin sa kanya ang mga nurse. Sa may dibdib na bahagi ng hospital gown ni Lineng, pabilis na kumalat ang isang malaking mantsa ng madilim na pulang dugo. Bamukha ang balat sa lugar na kinamot niya kanina. At isang nakakatakot na sugat ang biglang lumitaw mula sa kawalan. Eksaktong kapareho ito ng posisyon at hugis ng kanyang sugat dati. Anong nangyayari? Nanlaki sa takot ang mga mata ni Lineng. Malinaw niyang nararamdaman ang sunod-sunod na parang pinupunit na sakit mula sa kanyang puso. Ang puso na dapat sana'y perpekto kung pinagaling ay muling bumubuka. Bilis, tumawag kayo ng doktor. Namutla sa takot ang mga nurse. Nagsisigawan silang tumakbo palabas ng silid. Kasabay nito, sunod-sunod na maririnig ang mga sigaw ng paghihirap sa bawat sulok ng base. Nagsilbi itong pambungad sa araw ng paghuhukom. Sa loob ng command center, isang staff officer na naguulat ng kanyang trabaho ay biglang napahawak sa kanyang hita at bumagsak sa sahig dahil sa sakit. 3 linggo na ang nakalipas nang mabaril siya sa hita sa isang misyon. Naduraj pati ang kanyang buto. Ako ang nagpagaling sa kanya. At ngayon, ang bala na tinunaw ko gamit ang aking kapangyarihan ay tila lumitaw mula sa kawalan at walang awang gumugulo sa loob ng kanyang laman. Agad siyang nawalan ng malay dahil sa matinding sakit. Sa kantina, isang sundalo ang kumakain. Bigla siyang bumuga ng sariwang dugo. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. May ekspresyon ng di makapaniwala sa kanyang mukha. Nagkaroon siya noon ng acute appendicitis. O ang nagpagaling sa kanya. Ngayon, ang kanyang appendix ay mas mabilis. Na nagnanana kaysa dati. Pati na rin yung lalaking nasa katanghaliang gulang na nagreklamo sa akin.
Nasa bahay siya at pinapatulog ang kanyang anak na lalaki. Bigla niyang napansin sa braso ng kanyang anak, na muling lumitaw ang kalmo na matagal nang magaling. At nagsimula itong mangitim, mabulok, at mangamoy na parang bangkay. Sumigaw sa takot ang lalaki. Ang kanyang sigaw ay nalunod sa mga sunod-sunod na daing sa buong base. Ang takot ay mabilis na kumalat sa Shaguang base na parang isang salot. Lahat ng mga taong pinagaling ko, ang kanilang mga lumang sugat ay sabay-sabay na, sa paraang mas marahas, at mas masakit na nagbalik. Ang pagpapagaling ko ay hindi kailanman naging tunay na pagpapagaling. Ginamit ko lang ang aking lakas buhay para sa kanila, upang bumuo ng isang marupok na balanse. Habang ako, kapag namatay ako, masisira ang balanse. Ang kailangan nilang pagdusahan, ay isang parusang 100 beses na mas malala kaysa dati. Lumulutang ako sa itaas ng base. Pinagmamasdan itong impyerno sa lupa, ang mga mukha na dati manhid at mapanlait sa akin. Ngayon ay pawang namimilipit na, puno ng pagdurusa at takot. Naririnig ko ang kanilang mga panaghoy. Pinapanood ko ang kanilang pagpupumiglas. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang saya dahil sa aking paghihiganti. Ito ang utang ninyo sa akin. Oras na para pagbayaran ninyo ito. Agad na napuno ang ospital ng base. Sa bawat sulok ng ospital, puno ito ng mga pasyenteng dumadaing sa sakit. Lahat sila ay nakatanggap noon ng aking kapangyarihang magpagaling. Halo-halo ang mga panaghoy at pagmumura. Ginawa nitong isang tunay na impyerno ang buong medical center. Ang mga doktor at nurse ay hindi na malaman ang gagawin, model. Ginawa nila ang lahat para sagipin sila. Pero nalaman nilang wala ng epekto ang lahat ng paraang medikal. Walang anumang gamot ang tumatalab. Kahit na ang mga pinakamodernong kagamitang medikal, ay walang matukoy na anumang sanhi ng sakit. Isang matandang doktor ang napasabunot sa sarili niyang buhok dahil sa pagkasira ng loob. Mabilis na dumating sa lugar sina Dr. Lin at Zhou Wuzhuang. Habang tinitingnan ng mala-impyernong tanawin sa kanilang harapan, nagkaroon ng lamatang ekspresyon sa mukha ni Zhou Wuzhuang. Hinawakan niya ang kwelyo ni Dr. Lin. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig sa galit. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Virus, o isang malawakang impeksyon. Mas malala pa ang itsura ng mukha ni Dr. Lin kaysa sa kanya. Inayos niya ang kanyang salamin. Pagkatapos ay sumugod siya sa isang pansamantalang isolation room. Doon nakahiga si Lineng, ang dating ace captain. Ngayon ay nakabaluktot sa kama ng ospital. Ang sugat sa kanyang dibdib ay nabubulok na at kita na ang buto. At naglalabas pa ito ng masangsang na amoy. Pag-ulong na sabi ni Dr. Lin sa sarili. Imposible, hindi ito siyentipiko. Mabilis niyang kinuha ang data ng katawan ni Lineng. At ikinumpara ito sa sitwasyon ng 12 ng iba pang pasyenteng malubha ang kalagayan. Isang katawa-tawa ngunit nag-iisang makatwirang konklusyon ang nabuo sa kanyang isipan. Bigla siyang nagangat ng tingin kay Zhou Wuzhuang. Nanginginig ang kanyang boses. Colonel, si Feng Zooyang. Natigilan si Zhou Wuzhuang. Hindi ba't patay na siya? Puno ng takot ang mga mata ni Dr. Lin. Ang kapangyarihan niya, ang pagpapagaling niya ay parang isang tuloy-tuloy na koneksyon. Ginamit niya ang sarili niyang lakas ng buhay para piliting panatilihin ang paggaling ng mga sugat na iyon. Ngayong patay na siya, naputol na ang koneksyon. Ang lahat ng iyon ay bumaliktad. Biglang nanliit ang mga mata ni Zhou Wuzhuang. Naunawaan niya ang ibig sabihin sa mga sinabi ni Dr. Lin. Feng Zooyang, ang lalaking iyon na itinuring nilang kasangkapan at pabigat. Ang kanyang presensya, ang siyang pundasyon na nagpapanatili ng katatagan ng base na ito. Ngayon, ang pundasyong ito ay sila mismo ang nagpabagsak. Maging sa boses ni Zhou Wuzhuang ay may bahid na rin ng pagkataranta. May paraan pa ba para ayusin to? Naging kulay abo ang mukha ni Dr. Lin. Humiling siya ng walang pag-asa. Maliban na lang kung mabubuhay natin siyang muli. Mabuhay muli. Ang mga salitang iyon ay parang malakas na dagok sa dibdib ni Zhou Wuzhuang. Mismong mga mata niya ang nakasaksi kung paano ito nalagutan ng hininga. Mismong bibig niya ang nagutos na dalhin ang bangkay nito sa autopsy table. Ngayon, ang bangkay na iyon ay naging isang time bomb na magpapasabog sa buong base. Lintik, isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Zhou Wuzhuang sa pader. Nagkabitak-bitak ang pader. Hindi siya nagsisisi, kundi nagngingit-ngit sa galit. Galit sa kasangkapang si Feng Zooyang, na kahit patay na, ay nag-iwan pa rin sa kanya ng ganito kalaking gulo. Mabilis na nagutos si Zhou Wuzhuang. At bumalik ang dati niyang pagiging malupit. Ay lockdown agad ang balita. Ipahayag sa lahat na mayroong mutated virus outbreak. Isa ilalim sa total lockdown ang medical center. Isa pa, ay quarantine ang lahat ng nagpapakita ng sintomas. Napasigaw sa gulat ang isang aide-de-camp. Colonel, pero ilang daang katao po iyon. Kasama na po roon ang karamihan sa ating mga pangunahing sundalo. Sundin ang utos. Napakatalon ng tingin ni Zhou Wuzhuang. Sa mga pambihirang pagkakataon, kailangan ng pambihirang pamamaraan. Hindi natin maaaring hayaang magkagulo ang base dahil dito. Inaakala pa rin nilang kaya nilang pagtakpan ang lahat. Pero hindi nila alam na ito ay simula pa lamang. Ang tunay na kawalan ng pag-asa ay paparating pa lamang. Ang balita, sa huli, walang lihim na hindi nabubunyag. Nang mahigit sa ikatlong bahagi ng mga tao sa base, ay nagpakita ng mga sintomas ng pagbabalik ng kanilang mga dating sugat. Ang takot ay parang rumaragas ang baha, na hindi na mapigilan pa. Hindi ito virus. Si Feng Zooyang ang may gawa. Gawa-gawa iyon ng healer na may kakaibang kapangyarihan. Patay na siya, kaya ang mga sugat na ginamo niya sa atin ay nawalan na rin ng bisa. Ang katotohanan, sa isang malupit na paraan, ay kumalat sa bawat sulok ng base. Pagkatapos ng unang pagkabigla, ang damdamin ng mga tao ay mabilis na nagbago mula sa takot patungo sa galit. Pero ang pinagbuntunan nila ng galit, ay hindi ang mga pinuno ng base na nagtulak sa akin sa kamatayan. Kundi ako, isang taong patay na, at hindi may pagtanggol ang sarili. Itong si Feng Zooyang, napakasama naman pala ng Budi. Mamatay na kung mamamatay siya, bakit kailangan pa niya tayong idamay? Alam na alam niyang mangyayari to, bakit hindi niya sinabi sa atin agad? Sinadya niya to, sabi ko na nga ba, ang mga libreng bagay ang siyang pinakamahal sa huli. Noong ginagamot niya tayo, sigurado akong masama na ang intensyon niya. Itong walang utang na loob na ito,
Binigyan siya ng base natin ng masasarap na pagkain at inumin. Tapos ganito lang pala ang isusukli niya sa atin. Lumulutang ako sa itaas ng Research Institute, habang pinakikinggan ang mga maruruming sumpa na ito. Talagang nakakatawa. Noong nabubuhay pa ako, sinasamba nila ako na parang isang Diyos. Nagmamakaawa na iligtas ko ang buhay nila. Ngayong patay na ako, at hindi ko na matugunan ang mga pangangailangan nila. Ibinunton nila ang lahat ng sisi sa akin. Itong grupo ng mga makasarili at walang utang na loob. Ang galit na mga tao ay nagsimulang magtipon-tipon. Sumisigaw sila ng mga slogan. At sumugod patungo sa Research Institute kung saan ako nanirahan noon. Ilabas ang bangkay ni Feng Zooyang. Ibalik niya ang kalusugan namin. Para silang isang grupo ng mga baliw na wala na sa sarili. Ang namumuno ay ang mismong babaeng clerk na Gina Moko. Ang mga tigyawat sa kanyang mukha. Sa mga sandaling iyon, sa kanyang mukha, muling nagsulputan ng ilang namumula at namamagang tigyawat. Dahil dito, mas lalo siyang nagmukhang nagwawala. Si Feng Xiaoyang, ang taksil na yun. Sinira niya ang mukha ko. Titiyakin kong magduduse siya hanggang kamatayan. Sumigaw siya habang dumadampot ng isang bato. At buong lakas itong ibinato sa tarangkahan ng instituto. Bumuo ng pader na tao ang mga gwardya para subukang harangin sila. Pero hindi nagtagal, nilusob sila ng galit na mga tao. Ang mga tao ay dagsa ang pumasok sa instituto na parang alon. Parang mga baliw silang naghahanap ng kahit anong bagay na may kaugnayan sa akin. Mabilis nilang nahanap ang aking kwarto. Iyon ang, sa buong base na ito, ang kaysa-isahan kong pribadong espasyo. Sa loob, mayroon lamang isang kama, isang mesa, at isang maliit na estante ng libro. Ito na nga iyon, dito nakatira ang taksil na yun. Nagunahan ang mga tao sa pagpasok, tinaob nila ang aking kama. Pinagpira-piraso nila ang aking mga sapin sa kama. Bakas sa kanilang mga mukha ang isang nakakadiring kasiyahan. Sunugin ang lahat ng gamit niya. May isang naglabas ng lighter at sinindihan ang mga libro ko. Mabilis na nilamon ng apoy ang mga naninilaw ng pahina. At nilamon din ito ang nasa puso ko para sa mundong ito. Ang huling bakas ng pagpapahalaga. Biglang pumasok si Zhang Che. Nakita niya ang kabaliwang ginagawa ng mga taong iyon. Galit siyang sumigaw. Tigil. Ano bang ginagawa niyo? Sinubukan niyang patayin ang apoy. Isang lalaki ang sumipa kay Zhang Che palayo. Kasabwat ka rin ni Feng Xiaoyang. Tinutulungan mo siyang ipahamak kami. Hindi ganyang klase ng tao si Feng Xiaoyang. Nagpumiglas si Zhang Che para makabangon. At mariin siyang hamarang sa harap ng apoy. Kahit na napaso na ng apoy ang kanyang braso. Iniligtas niya kayong lahat. Paano ninyo nagagawa ito sa kanya? Pero ang tanging isinukli sa kanyang paliwanag ay mas marami pang suntok at sipa. Kalokohan. Niligtas niya ba tayo? Nilalason niya tayo. Patayin ang taksil na yan. Pinanood ko si Zhang Che habang binubugbog siya at nakabaluktot sa sahig. Ang mga taong minsan ko nang iniligtas. Ngayon ay sinusumpa ako gamit ang pinakamalulupit na salita. Ang kaluluwa ko'y nanlamig na parang yelo habang nakalutang. Sige, magwala kayo. Paubos na ang oras ninyo. Ang kaguluhan sa Research Institute. Sa huli ay sapilitang pinakalma ng suppression unit na ipinadala ni Zhao Wuzhuang. Ilang dosenang pinakabayolenteng nag-riot ang binaril at napatay noon din. Ang madugong pamamaraan ay pansamantalang nagpatigil sa nagwawalang mga tao. Ngunit naitanim na ang binhi ng kawalan ng pag-asa. Sa loob ng opisina ni Zhao Wuzhuang. Napakabigat ng atmosfera, halos masasalat mo sa ere. Koronel, mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan natin. Namumutla ang mukha ng isang aide habang nag-uulat. Ayon sa pinakabagong tala, 70% ng mga combat personnel sa base ay nakakaranas ng pagbalik ng kanilang mga lumang sugat sa iba't ibang antas. Lalo na ang mga veteranong sanay sa labanan. Hindi mabilang ang mga lumang sugat sa kanilang katawan. Ngayon, halos lahat sila ay paralisado na sa kama. Masahol pa sa kamatayan ang kanilang kalagayan. Ang ating mga puwersang pandepensa ay bumagsak na sa pinakamababang antas sa kasaysayan. Malakas na sinuntok ni Zhao Wuzhuang ang mesa. Lumitaw ang mga ugat sa likod ng kanyang kamay. Ang sarili niyang kaliwang balikat ay nagsimula na ring kumirat ng bahagya. Iyon ay isang tama ng baril na natamo niya ilang taon na ang nakalipas sa isang misyon para makatakas sa pagkakakubkob. Untik nang ikapilay ng buo niyang braso noon. Ako rin ang gumamot niyan gamit ang aking espesyal na kapangyarihan. Ngayon, bumalik na naman ang sakit na tumatagos hanggang sa buto. Nagtiimbagang si Zhao Wuzhuang. At lumingon sa tahimik na si Dr. Lin sa gilid. Tatanungin kita ulit, mayroon pa bang paraan? Tumingala si Dr. Lin. Maitim at malalim ang eyebags niya. Puno ng namumulang ugat ang kanyang mga mata. Isang teoretikal na paraan. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Zhao Wuzhuang. Dali-dali siyang nagtanong, anong paraan? Pagpapabalik ng kaluluwa. Inakala ni Zhao Wuzhuang na nagkamali siya ng dinig. Nagtanong siyang muli, ano? Inulit ito ni Dr. Lin. Pagpapabalik ng kaluluwa, hindi mukhang nagbibiro ang ekspresyon niya. Ang abilidad ni Feng Xiaoyang ay nakatali sa kanyang kaluluwa. Ang pagkamatay niya ang naging sanhi ng pagkaputol ng koneksyon. Kaya naman, kung maibabalik natin ang kanyang kaluluwa, pabalik sa kanyang katawan, kahit saglit lang, maaaring maibalik natin ang koneksyon. At pansamantalang mapapatatag ang kalagayan ng lahat. Kalokohan yan. Hindi napigilan ng adjutant sa tabi ni Zhao Wuzhuang na questionin ito. Nasa apocalypse na tayo, bakit pa tayo maniniwala sa mga makalumang pamahiin? Puno ng emosyon na tumayo si Dr. Lin. Hindi ito pamahiin. Ang mga abilidad mismo ay isang bagay na hindi maipaliwanag ng kasalukuyang siyensya. Kung mayroong mga abilidad, bakit hindi maaaring magkaroon ng kaluluwa? Nagsaliksik ako sa napakaraming sinaunang kasulatan bago pa man ang apocalypse, at natuklasan ko na maraming mga sinaunang sibilisasyon ang may mga tala tungkol sa pagpapabalik ng kaluluwa at pakikipag-ugnayan sa mga espiritu. Habang sinasabi niya ito, binuksan niya ang projection. Lumitaw sa screen ang ilang sinaunang at kakaibang mga simbolo at forma sayon, base sa mga sinaunang kasulatang iyon, at sa aming pagsusuri sa energy fluctuations ng abilidad ni Feng Xiaoyang. Nakadisenyo ako ng isang ritual para sa pagbabalik ng kaluluwa. Kailangan natin ang kanyang katawan bilang daluyan. Kailangan din natin ng ilang mga espesyal na materyales.
At panghuli, kailangang hanapin ang taong may pinakamalalim na ugnayan sa kanya. Bilang Pain, nanahimik si Zhao Wuzhuang. Nakatitig siya sa komplikadong magic circle sa screen. Sinasabi ng kanyang isip na isa itong kahibangan. Pero dahil sa desperadong sitwasyon ngayon, napilitan siyang kumapit sa huling hibla ng pag-asa, kahit na ito pa ang mukhang pinaka-imposible. Seryoso siyang nagtanong, gaano kataas ang tsansang magtagumpay? Wala pang 10%, prank ang sinabi sa kanya ni Dr. Lin. At saka, may malaking panganib ang ritual. Sinusubukan nating pasukin ng isang hindi kilalang larangan. Maaari tayong makatawag ng mga hindi magagandang bagay. Bumabalot ang nakakabinging katahimikan sa opisina. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang hinampes ni Zhao Wuzhuang ang mesa. Nagdesisyon na siya, gawin na natin. Naging baliw at desidido ang kanyang mga mata. Ihanda agad ang ritual. Anumang materyales ang kailangan, ako mismo ang manggaguna sa paghahanap. At para naman sa Pain, dahan-dahan niyang itinoon ang kanyang tingin sa labas ng bintana. Sa labas, naroon ang pansamantalang selda ng base. Si Zhang Che, na bagbog sarado ang mukha, ay nakakulong sa loob. Siya lang ang nag-iisa sa buong base. Ang nag-iisang nagtanggol sa akin noong kasagsagan ng gulo. Siya rin ang nag-iisang natukoy ng aparato ni Dr. Lin, na may mahinang koneksyon sa natitira kong energy field. Malamig na tinitigan ni Zhao Wuzhuang ang aninong iyon. Siya na ang gagamitin natin. Umulutang ako sa labas ng bintana, at kitang-kita ko ang lahat. Pagtawag ng kaluluwa, Cha, Vương Tổng, sổ sách công ty, đang thua lỗ 300 tỷ. O ang pangkat ng mga nagpapatrolyang tao, may sapat na akong kakayahan para lumaban. Nagpakawala ako ng isang malalim na Eitangal. Nagpakawala ako ng isang malalim na Eitangal. Một người đàn ông bị thương nặng, một người đàn ông bị thương nặng, chiến thần bảo vệ cho thương sinh Khải Quốc. Tôi ra nước ngoài lánh nạn một thời gian đã. Tôi ra nước ngoài lánh nạn một thời gian đã. Gayunpaman. Cứu chiến thần một mạng, mà người lại do dự như vậy. Mẹ xem đi, mẹ xem đi. Tất cả là do Vương Tổng, tất cả là do Vương Tổng. Bây giờ con, ngươi quá ích kỷ rồi. Thái tử Tiêu Vân Độ, lúc trước mẹ ngăn cản con, đúng là có mắt như mù, đúng là có mắt như mù, đúng là có mắt như mù. Phi thăng thành tiên, dẫn dắt người dân Khải Quốc gà chó cũng được lên trời. Anh thu dọn hành lý làm gì vậy? Anh thu dọn hành lý làm gì vậy? Anh thu dọn hành lý làm gì vậy? Anh có việc gấp, anh có việc gấp, anh có việc gấp, vì bát tự mệnh cách tương hợp, anh phải đi công tác một chuyến. Con nói là yêu em, con nói là yêu em, đùa giỡn với tình cảm của em, đâu đâu cũng là miếu chiến thần minh quyết. Mọi người tin chắc rằng, đợi anh họp xong sẽ đi hưởng tuần trăng mật với em ngay. Được không? Ha 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 ha, ha 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 ha, mình đi nước ngoài vừa công tác vừa du lịch, mình đi nước ngoài vừa công tác vừa du lịch. Chiến thần trọng thương hôn mê, thần văn giữa hai hàng lông mày cũng đã phai nhạt. Không biết mẹ sẽ tức giận đến mức nào nữa. Dâng ra 50 năm thọ nguyên, bình thường thấy chỉ có mấy khi trưng diện đâu mới có thể cứu được một mạng của chiến thần. Chỉ một lòng chăm sóc con gái, chỉ một lòng chăm sóc con gái. Chị xem ông Kim hàng xóm kìa, này chị Đan, vì vậy Sở Thiên đã nhắm trúng. Chị nói gì vậy chứ?